Hello mga kababayan. Um, ang ating topic ngayon ay tungkol sa isang magpartner na na gumagawa at naka-experience nito na itong magpartner na ito humingi ng payo. Actually, kasal nga ho sila eh. So, hiningi nilang payo kung tama ba ang ginagawa nila mag-asawa na kanya-kanya daw sila ng cellphone. So, never daw na pinakikialaman ng bawat isa yung kanilang mga gadgets. So, sabi ko, parang napakahirap po yata. Kasi, siyempre, mag-asawa kayo eh. Mag-asawa kayo, tapos, hindi nyo nalalaman yung kung sino yung nagme-message sa bawat asawa ninyo. Hindi natin nalalaman, hindi natin nakikita kung ano yung ginagawa ng bawat isa. So, ipagpalagay na ho natin na hindi man gagawa ng kalokohan. O, pagpalagay lang natin, kunwari lang. Pero palagay ninyo, yung ganong setup, makakatulong po ba, makakapagpatatag po ba ng relationship ng isang mag-asawa? Parang ang nakikita ko kasi parang hindi. Kasi gagawa na lang tayo ng senaryo. Parang ganito lang kasi kasimple yun eh. Gaya nung related nga sa mag-asawa na nabanggit ko. Kasi humingi nga ng payo. Kasi pag pinabayaan natin yung si babae o nilalaki na kanya-kanya sila ng cellphone, hindi binubuksan yung cellphone ng bawat isa, baka umabuso ba? Siyempre, may mga kaibigan tayo, may mga office mate tayo, may mga kabarkada tayo. Di po ba? Siyempre hindi natin maiwasan yun, lalo dito sa parting Maynila. May mga mag-office mate diyan. Lalo pag kinamagan, walang pasok. Sabado kunwari ngayong gabi. Magkaroon ng magkakayayaan ngayon yan. Disco naman tayo mga guys. Siyempre ikaw dahil hanapin natin yung happiness. Hanapin natin na ma-enjoy natin yung yung buhay natin. Hindi puro trabaho. Kasi minsan talaga hanapin ng katawan natin yung mag-enjoy man tayo dahil hindi puro trabaho yun. Nasa isip natin sa isang buong linggo, puro trabaho, pagod yung utak natin. Kailangan naman natin relax yung isip natin. Kailangan natin mag-enjoy o kahit papasok tayo sa diskuhan, dadayo tayo sa ibang lugar para mag-swimming. So maraming paraan kasi, marami kasing enjoying moment na kailangan nating magawa kung talagang gugustuhin natin. Kaso to, dagdagan natin yung kanilang mga hinihinging advice kung tama po ba. So kayo, ano pong mga masasabi nyo na pag si babae, si lalaki, may kanya-kanyang cellphone, hindi na bubuksan ng bawat isa, di po ba mas madalas pagka ganun, papasok yung temptation? Sino pong hindi naniniwala doon? Kasi minsan natitempt tayo sa minsan nasusobran tayo sa paggamit ng cellphone, hindi natin alam na nakakagawa na pala tayo ng kasalanan sa partner natin. Kahit sabi mo hindi kayo kasal, magpartner kayo eh, sasama kayo eh. In short, nagmamahalan kayo bilang mag-asawa kahit hindi man kayo kasal. Sige, kung gano'n ang setup nyo, di po ba? Pag malaman ni lalaki o na kayo ni babae na meron kang kachat o nakikipag ka pa sa ibang tao, ibang lalaki o ibang babae, di siyempre, di ba? Sasak na yung partner mo. Message pa lang yun. Paano pa kaya kung nagkamabutihan? Nagsisimula naman yan sa gadget eh. Hi muna, hi. Naging magkaibigan hanggang sa anong nagkainlaban, nagkaroon na ng commitment, iniwanan na si partner. So, yun po ang magiging consequences nun. Yung sila po kasi 10 years na daw silang nagsasama, wala naman daw silang ginawang ganun kasi kaya daw nilang dalhin. Sabi ko, hindi nga, nakaya niya yung ganung setup. Sabi ko, oo daw.
kaya daw nila yung ganong setup. So, parang hindi naman ho ako naniniwala. Kasi itong si babae kasi, hindi tayo magme-mention ng pangalan ha, kasi for privacy. Si babae, mahilig sa barkada kasi nga napasok sila sa call center dito sa Ortigas. Yung isa naman, call center din sa BGC sa Taguig. So, ito lang, ano ko lang din. May share lang natin. At sabi ko nga, kunin natin yung opinion ng isa, ng bawat makakapanood, makaka-relate. Tulungan natin sila kung ano magandang payo natin para malay natin maging maayos din sila. Kasi yung 10 years ng pagsasama nila, mahilig silang gumimik pareho. Diba na pagbibigyan nila yung nila, yung nibibigay nila yung pagbibigyan nila yung katawan nila, mga ganong kaligayahan. Kasi matatawag mong kaligayahan yun, yung ganon yung tropa-tropa pareho. Paano pa kayo magkaroon kayo ng anak? Magkaroon kayo ng anak. Okay lang yun. Sila kasi wala pang anak, 10 years. Paano kung may anak kayo? Ito ba? Baka yun pang maging masira yung relasyon ninyo. Dahil sa sobrang paggamit ng cellphone. Yung cellphone, gamitin sa tama. Hindi ginagamit sa maling paparaanan. Hindi nga po natin yung opinion nyo sa hinggil sa na to.